Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Anyway, ito mga kabunyog mga kababayan, itong si Mike Defensor si Mike Defensor, sa rally ngayon ng mga DDS doon sa Korte Suprema. Ay hindi. Sorry, hindi sa rally. Sa interview kay Mike Defensor ng SMNI, yung mga vloggers ng DDS kasi may programa sila sa SMNI. Sila Banat ba, yung Boss Dada na tinatawag, yung Coach Oli, may programa sila. O ngayon, inimbitahan nila itong si Mike Defensor. Inimbitahan nila. Ay dahil nga itong si Mike Defensor, parang ito yung nagiging ngayon, magapagsalita ng kampo ng mga Duterte Laging laging nai-interview. Kung sa Senado sila Marcoleta, pagdating naman sa mga rally, sa mga interview, itong si Mike Defensor, talagang siya na yung parang tumatayong tagapagsalita sa mga rally ng mga Duterte. Rally, press con, lalo na diyan sa issue ng 18 ex-Marines na yan. Siya yun. Kahit todo deny siya, hindi naman daw siya ang pasimuno. Tumulong lang daw siya kay Baligod. Mukhang hindi. Wala namang maniniwala na hindi siya involved dyan. Ngayon, medyo ang nakaka-intrigang sinabi ni Mike Defensor na nakakatawa. Ang sabi ni Mike Defensor, si Sara Duterte daw zero corruption. Zero corruption daw si Sara, sabi ni Mike Defensor. Ay, ano ba itong si Mike Defensor? Bakit? Ang paliwanag niya, nung election daw na Vice President, marami daw nag-alok kay Sara ng financial na tulong. Pero hindi daw tinanggap ni Sara. Hindi tinanggap ni Sara. Kung corrupt daw si Sara, tatanggapin niya yun. Hindi. Ang alam niya daw, sabi ni Mike Defensor, walang tinanggap na pera si Sara Duterte nung tumakbo siyang Vice President. Kaya, zero corruption. Nung maging daw siya, naging Vice President, DepEd Secretary, wala daw. Yung mga issue daw na yan sa confidential funds, hindi daw totoo yan, sabi ni Mike Defensor. Yung mga issue daw sa corruption, sa DepEd, hindi rin daw totoo yan, sabi niya. Believe nga daw siya kay Sara kasi zero corruption. Ito ang nabilib ako kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Zero. Bakit alam ko? Ang daming gusto tumulong, ayaw tanggapin Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan Diba sabi nung ibang sa simbahan, ayaw namin, di ba na si BBM, itisin na namin kaysa si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling ko unfair. Diba dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi, sabi lang kasi ganito daw, nagagalit. Nako, kung naabot nila si GMA kung paano magalit noon, ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api, trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero, ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Zero. Bakit alam ko? Ang daming gusto tumulong, ayaw tanggapin Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan Pero ang daming bintang sa kanya, napakaraming bintang sa kanya na eto, katulad nga lang nabawa ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap ng ng tulong mula sa mga malalaking tao, ibang personalidad. So ito ba ay katulad din ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Ito talagang si Mike Defensor. Saang mundo ba ito? Saang mundo ba ito si Mike Defensor? Kaya nga sinusulong ang impeachment ni Sara sa Kamara dahil sa mga korupsyon tapos sasabihin niya zero corruption. Umbak nga ang ebidensya kay Sara tungkol sa paggamit ng confidential funds, tungkol sa paglustay ng pondo ng DepEd, ng OBP, yung kanyang hindi maipaliwanag na paglobo ng kanyang yaman, na makikita sa kanyang mga bank accounts. Tapos sasabihin ni Mike Defensor, zero corruption? Ano ba tong si Defensor?
Parang ano? Ha? Maniwala pa tayo si Leni Robredo. O wala talagang nakuhang issue ng korupsyon. Yun ang zero corruption. Si Pinoy, pwede pa. Pero si Sara Duterte, ay sus. Hintayin mo, Mike Defensor, pag nagsimula na ang hearing ng Justice Committee, o lalabas doon. Lalabas yan doon. Ha? Yung mga ebidensya dyan sa paglustay ng confidential funds, ng pondo ng DepEd, pondo ng OBP, yung biglang yung mga laman ng kanyang mga bank accounts, yung hindi maipaliwanag na biglang pagyaman niya. At yung malaking discrepancies ng diniklara niya sa SALN at saka yung kanyang mga laman ng bank accounts niya. O yun, lalabas yan. Hintayin Mike Defensor at saka ng mga DDS. Ipapakita yan sa hearing ng Kamara sa Justice Committee. Lalabas yan. O sige, hintayin niyo. Hintayin ninyo. Yun na nga tambak nga ang mga ebidensya laban kay Sara. Tambak yung mga ebidensya. At ipapakita yan. Ipapakita yan sa ayan. Kaya yan mga kabunyog. Sigurado yan, ipapakita yan ng sa hearing sa Kamara, sa Justice Committee. May ipapakita yung mga corruption ni Sara Duterte. Yan nga yung isang malaking issue kaya siya ini-impeach yung corruption at tambak ang ebidensya niyan. Tambak yan. Kaya hindi natin saan naman kaya galing yung saan naman kaya yung galing yung sinasabi ni Mike Defensor, zero corruption daw si Sara Duterte. Awang ko, saang mundo ba ito si Mike Defensor? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.